Sa linya natin, Congressman Edgar Erice ng Caloocan. Siya rin ang Senior Deputy Minority Leader ng House of Representatives. Kong, magandang umaga, si Joel Suweng. Magandang umaga po. Hi. Good morning, Joel, Weng. Long time no hear. Opo, hindi ba wishful thinking yung ano nyo po? Yung, anti-dynasty bill ninyo dyan sa Kongreso? Wishful thinking na rin ng mga Pilipino na magkaroon tayo ng maayos na pamahalaan. Gulong-gulo na. At halos nawawala na ng pag-asa ang ating mga mamamayan. Nag-iisip kung ano-anong mga solusyon para maisaayos yung pamahalaan. At ako, ang sinasabi ko, malagay ko, napapanahon na ang gusto ko yung positibo na mangyari. Kasi ito yung nakakagimbal na nangyari sa korupsyon. Dapat may positibong mangyari at magresulta ito ng mas permanenteng pagbabago. At reforma. At nakikita ko na meron akong 4 na reform packages na kung magagawa natin, hindi na kailangan ng charter change, hindi na kailangan ng people power, hindi na kailangan ng kaguluhan. Ano yung mga paketing yan, Kong? Ano yung mga humihingi ng justisya yung mga mamamayan, kaya kailangan talaga isabatas natin yung pagpapalakas sa ICI, dun sa Independent Commission for Infrastructure. Kasi ngayon, walang coercive powers, walang contempt powers, walang financial and audit, forensic audit powers. Pangatlo, hindi nito kaya na tawagin yung mga ahensya ng gobyerno like COA, at marami pang pagkukulangan dito. Kung may sasabatas natin ito, bagamat magiging mabusisi ang proseso, at least magiging independent talaga. Hindi katulad ng ICI ngayon, created by the President. Anytime the President can abolish it. Saka yung pondo ng ICI galing sa Office of the President. So, paano kung ang investigation will lead to the doors of the executive branch? Paano makikita yung independence nito? Kaya dapat created by law, yung ICI. Yun yung unang package. Pangalawang package natin, yung anti-political dynasty. Panahon na ito. Panahon na ito na ito yung dahilan Hindi lang greed for money, greed for power. Ginagamit yung pondo ng gobyerno para palawakin yung pamilya, yung impluwensya ng pamilya. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng pinakamagagaling na politiko at mga taong nasa gobyerno kasi nga dominado na ng mga political powers using government funds. At yan, tingin ko, ang hamon na yan hindi lang sa Kongreso, hindi lang sa Senado, kundi maging kay Presidente Marcos at kay Vice President Sara Duterte. Kung tunay nilang mahal yung bayan, kung gusto nila ng pagbabago, kung gusto nila ng kaayusan, dapat sila yung manguna. Di ba dapat sila ang manguna na irespeto yung Constitution, Article 2, Section 26, na nagbabawal ng political dynasty at inuutusan ang gobyerno na ang Kongreso na magpasa ng enabling law. Dapat hindi ito responsibilidad lang ng Kongreso, responsibilidad din ng Pangulo dahil dapat ilagay niya ito sa legislative agenda. Yung anytime na may problema, ang panangga naming mga politiko, konstitusyon. Pero ayaw naming igalang yung konstitusyon. Congressman, bago ko tanungin yung details ng anti-political dynasty bill niyo, kumpletohin niyo muna yung package. Yung 3 and 4, ano po yun? Yung anti-turncoatism. Kaya humina yung political parties, kaya nangyari sa Kongreso, super majority, walang nagsasalita. Walang nag-check and balance dahil dito, lipat lang kung sino yung presidente, doon sila lilipat ng partido. Hindi na gaya ni Presidente Marcos at ni Vice President Sara, nagsama sila, unity team. Ano nangyari? Nagsama sila because of political convenience, hindi prinsipyo. Kaya ngayon, mas matindi pa yung kanilang away. Anti-toncourtism meaning bawal balimbing. Bawal balimbing. Bawal lumipat sa... Ikaw ba, lumipat ka na ba ng Liberal Party pa rin. Liberal Party pa rin. True and true. Ano yung pang-4 po na package? Yung pang-4 naman, yung campaign finance reform. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba yun yung gobyerno yung ayusin na natin yung totoong
gastos dapat ma-reflect na yon, yung totoong gastos sa kampanya. At hindi na dapat ipagbawal yung pag-contribution ng mga concerned parties, negosyo man o ano man, individual man, kahit na yung mga maliliit. Sa Amerika, di ba, pinakamalaking contributors yung mga tigli $5, $1, $10 na mga mamamayan. Sumusuporta sila doon sa naniniwala sila na tamang prinsipyo sa pamamahala. Dapat ayusin natin yan. So ano yan? Isasaligal natin yung mga kontratistang nagbibigay ng... Yes, mabuti pa nga, ideklara nila eh. Basta ideklara lang. Ideklara nila at wala. Makikita ngayon kung pinagbigyan sila. Ang bawal kung pagbibigyan sila. Pero yung pag-contribution, hindi naman bawal yon dahil ang kanilang sinusuportahan yung policies. Halimbawa, policies na pantay-pantay, walang dayaan sa bidding. Yan yung policy ng isang partido, yan yung may track record sa ganyang policy. Dito sila nag-contribute para mapantay ang laban. Para bang i-assume natin ng regularity do sa donasyon. Ngayon, kung magresulta siya sa illegal na action like pagbibigay ng pabor, may batas naman laban doon. Yes, tama. Balikan ko po yung anti-political dynasty bill. Anong detalye nito, Congressman? Sino-sino ang masasakop ng anti-political dynasty bill ninyo kung sakali maging batas ito? Daming makakaaway ni Congressman Egay dito. Hindi, masama lang tingin sa akin pero talagang ganun. 80% kayo sa Kongreso, produkto kayo ng political dynasty sa Kamara. Tama. Alam mo, sa Caloocan lang, 4 na political dynasties na kalaban ko yan. Alam ko kung ano yung pamamaraan ng mga political dynasties. Sino po masasakop? Una, tatay, lolo, lola, asawa, kapatid, anak, apo. Parang 4th degree of consanguinity ba to kung hanggang hindi. Ano to? Third degree lang. Kasi pag 4th, mga tito-tita. Hindi na. Pagkapinsan, tito-tita, hindi na. Kasi 4th degree yun. Hindi na kontrolado yun. Mahirap na kontrolin yun. Isama nyo kabit. Kasi pagka hindi nyo sinama kabit, hanap na maraming kabit yun. Wala namang aamin sa politiko, Joel. Bawal siya kasi kabit ko siya. Walang ganon. Diba? So hanggang 3rd degree of consanguinity lang, Congressman. Pero sa tingin mo, anong tsansa nito? Ngayon pinakamalaking tsansa. Kaya nga, alam mo, nung isang araw ay inimbitahan ako ng mga retired generals na meron silang grupo na nagsasagawa ng mga kilos para sa pagbabago. At sabi ko, hindi dapat na yung panagutin lang. Kasi kung panagutin lang, halimbawa, may nanagot na ipakulong, 2, 3, 4 na congressman, senador. Pagkatapos, kalimutan na naman, balik na naman sa dati. Dapat kabilang dito yung tunay na reforma. At ito yung pinakamagandang panahon para sa reforma. Yan nananawagan ako sa mga mamamayan na ito ang pinanawagan. Ito yung root cause ng corruption. At ito yung pinakamaganda. Ito yung pinakamagandang magagawa natin para maiwasan yung charter change dahil napakamahirap yan sa panahon ngayon. Maiwasan yung kaguluhan para sa pagbabago. Yung apat lang na ito, malaking kapagay na para sa pagbabago. So yung tao gustong-gusto na ng anti-political dynasty bill sa kapanaman ng pulso nila Pero kayo lang namang mga politiko ang ayaw dito. Ako 5 kongreso ko nang pinapay na. Ngayon sa congressman, pwede bang idaan ito sa People's Initiative? Kung gusto ng tao, hindi pinakikinggan ng kanilang kinatawan, ay di tao ang mag-push? Mahirap kasi yung People's Initiative kasi doon kailangan may 3% bawat distrito. Halimbawa, doon sa mga distrito na sobrang kontrolado ng mga political families, mahihirapan ka makakuha ng 3%. Kaya ang sinasabi ko, dapat dito, yung people power for these reforms. Demand natin. Halimbawa, sa November 30, may malaking rally. Dapat ang isa sa kahilingan ng mga mamamayan, ito mga reforma na ito. Hindi lang basta paghingi ng ulo o ng dugo ng mga nagkasala, kundi kasama yung reforma. Mas may substance yung reform na hinihingi. Okay. Parang ilang beses ko na narinig tong push na to, Congressman inamag na Kongreso hanggang ngayon. Pero, bill pa rin to. Ako naman. Pero tama si Kong Egay.
kung hindi i-agenda ni Presidente yan, walang gagalaw sa Kongreso. Paano gagalaw si Presidente? Yung anak niya, majority leader. Kaya nga, so kung sinasabi... Ang kapatid niya, senador. Tama yan, ang pisa niya, congressman. Pagsubok yan kay Presidente, Pagsubok yan dahil yung legacy niya na sinasabi, kinakailangan pangatawanan niya kahit mabawasan yung kapangyarihan ng kanyang pamilya. Kung gusto niyang tumino, mahal niya yung bayan, umiiyak siya, nagdurugo yung kanyang puso, nagagalit siya sa mga nangyayari, dapat bigyan niya ng solusyon yung mga ugat ng problema ng korupsyon. At nito, yung sobrang taba ng mga dynasties. So kung hindi gagawin ni Presidente yan, kung Egay, anong tingin mo? Naglolokohan yung lang tayo apat rito. na reforma, hindi niya gagawin, hindi siya sincere. Hindi sincere. Sa reforma. So bali, ganun din si Vice President Sara. Kung hindi niya susuportahan to, dapat i-advocate niya to. Alam mo, nung impeachment, naniniwala ako na unconstitutional yung impeachment niya. Sinalba siya ng konstitusyon. Di ba? Sinabi, unconstitutional, kaya hindi siya na-impeach. Dapat, balikan niya. Igalang niya yung konstitusyon, panawagan niya na rin yung pagsunod sa Article 2, Section 26. Alright. Kahit mabawasan pa yung supremacy, political supremacy ng kanyang pamilya. Kaya lang self-preservation ang adikain nila So, ewan ko kaya nga, sino ba yung nagmamahal sa bayan? Ikaw, Vice President? Ikaw lang yata Kung ikaw, may kamag-anak ka sa gobyerno? Alam mo, yung kapatid ko noon gustong tumakbong kapitan. Sabi ko, nakakahiya, baka manalo ka. Sabihin, kaya ka nanalo dahil sa akin, congressman ako. Sabi niya, paano yan? Gusto ko magserbisyo. Di magtanod ka. Tanod na lang. Ayun. Nagtanod na lang. So, tanod siya ngayon. Nagtanod ka. Okay. Sige, ito lang. Isang tanong lang. 67 daw ang kontratista dyan sa House of Representatives. Isa ka ba doon? Kontratista ka ba, sir? Hindi. Minero ako, minero. Minero. Okay, guys, salamat. Pero nung nagmina ako, hindi naman ako congressman. 2005. Very good. When I started, 2005, saka hindi naman sa Caloocan, sa Mindanao. Walang mamimina doon Walang mamimina doon. Kung salamat, mag-ingat ka. Thank you, Salamat. Okay, Good morning, sir. Kung Egay, mga kapu.